amigas ko, welcome back sa akin dito sa aking YouTube channel. Yes, nandyan pa ba kayo? Grabe, almost 2, 3, or 4 years na yung last na sit-down video ko na ganito dito sa aking channel, no? Yung last video ko yata dito na sit-down video or yung gantong video, kakapanganak ko lang sa pangalawa kong anak. Ngayon, 5 years old na siya at may kasunod na siya. Yes, 3 na po yung aking anak. Grabe din kasi talaga yung mga nangyari sa aking buhay. Ang daming ganap. Like, 3 na nga yung kids ko. And then, yung pangalawa ko, 5 years old na siya, si Noah. Yung sinishare ko yung mga baby-led winning foods niya dito. Yes, 5 years old na siya at may kasunod na rin siya na lalaki din. Yes, 3 barako po yung naging anak ko, ano. At 3 years old naman yung bunso ko. So, 'di ba? Ang tagal na din. So, di ko nga alam kung sanay pa akong humarap sa camera or makipag-usap sa inyo like this. Alam niyo, parang naninibago ulit ako ngayon na iilang ulit ako makipag-usap sa camera. Pero siguro next time na natin itakal or pag-usapan yung mga live update na yan, mag-focus na muna tayo dito sa kung ano ba yung gusto kong i-share sa inyo for today's video. So, ang dami pa rin talagang nagme-message sa aking Facebook page na Noemi Agustin Faustino. Ayan, ipa-flash ko dito kung gusto nyong mag-message din sa akin, may mga katanungan kayo, feel free to message me sa aking Facebook page. So, ayan, ang dami nagme-message sa akin kahit ngayon everyday. Kung gusto nyo ring magtanong or may mga gusto kayong itanong tungkol sa akin dun sa mga previous na video ko about pregnancy, pagbubuntis, feel free to message me lang po dyan at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. So, ayan, kaya nga gusto kong buhayin ulit tong sit-down video vlog ko about pregnancy dahil na rin sa mga request ng aking mga viewers. Namimiss yata ako ng aking mga amigos at amigas dyan. So, eto na nga. So, itong i-share ko sa inyo ngayon ay galing sa aking Facebook page na yon. Isa siyang sender na nag-send sa akin ng kanyang experience, karanasan tungkol sa pagbubuntis na same talaga sa nangyari sa akin sa aking miscarriage or yung, di ba, nakunan ako. Same kami na nawalan din talaga ng heartbeat yung baby niya nung ika-8 weeks, tapos 13 to 14 weeks niya nalaman, or hindi niya agad nalaman din, like me na wala ng heartbeat yung baby nung 8 weeks, then dumaan yung mga weeks, 2, 3 weeks pa, bago niya nalaman. So, pero ang pagkakaiba lang namin ay, yung sa akin kasi natural siya, di ba, na nawala ng heartbeat, pero yung sa kanya, dito sa sender na to, iba, may dahilan kung bakit nawala ang kanyang baby or yung heartbeat ng kanyang baby. Medyo nawindang ako dito. So, eto, babasahin ko sa inyo yung kanyang message, no? Hanapin ko. Ayan. Eto, babasahin ko yung kanyang na experience. So, hello po, gusto ko lang pong i-share tong na-experience ko. Halos same po tayo ng na-experience. Nung nalaman ko na buntis ako, nag-ingat naman ako. Pero naging maselan talaga ang pagbubuntis ko. Nag-spotting din ako palagi. Pero nung nagpa-check up ako ng 5 weeks pa lang, may heartbeat na ang baby. So, siya 5 weeks pa lang meron na. Ay, yun sa akin yata, 6 weeks yata. Yun hindi ko na rin matandaan. Pero around ganun, 4, 5, 6 weeks, may heartbeat na rin yun sa akin. No? Sadyang maselan lang talaga ang pagbubuntis ko at sumasakit din talaga yung puson at balakang ko. So, same kami na nasa first trimester, nasa ganong weeks, ang sakit ng puson sa balakang. Tapos, sabi niya, nasa ba na wala na ako? Halos every weeks, nasa OB ako dahil natatakot ako na baka kung ano mangyari sa baby ko. Yung OB ko kasi may ultrasound na siya. So, nakikita palagi ang baby ko. For free na yon. Kasama na siya sa pagpapacheck up ko palagi. So, ganun yung kagandahan, no? Kapag may isasuggest ko sa inyo, maghanap kayo nung OB na gano'n, na meron na siyang sariling ultrasound. Every check up, makikita nyo yung baby nyo, diba? Kasi, sa totoo lang, ang mahal magpa-ultrasound ngayon, no? Nasa around 800 to 1,000 na yata ngayon ang ultrasound.
Hindi ko sure, pero ganon. Mga ganon na kamahal yun. So, kapag nagpa-check up ka, tapos meron ng free na ultrasound yung OB mo, 'di ba? Mas, 'di ba? Mas maganda, mas lagi mo nakikita yung baby mo. So, maghanap kayo ng ganong, pero feeling ko bihira yung ganong OB, pero maghanap kayo kasi mas maganda yung gano'n na, 'di ba meron kasi ako na experience na OB na Doppler lang siya. Pero kasi sa Doppler hindi naririnig agad yung heartbeat ng 4 to 5 weeks. Hindi. Alam ko mga 13 weeks, ayan, mga 4, 5 months or 6 months pa bago madinig sa Doppler yung heartbeat ng baby. So, mas mabuti talaga or mas maganda talaga merong trans-V ultrasound yung OB nyo para every month na check, nakikita niyo yung baby niyo for free pa, 'di ba? Kasi nga kasama na siya dun sa kanyang check-up. So, nung nag 8 weeks ako, ganun pa din, praning pa din talaga dahil lagi nga akong may spot. Pero sa ultrasound, active naman ang baby. Kaya yung OB ko medyo na-stress sa akin. Balik-balik kasi ako, hehe. Then eto na nga, nung dumating ako galing check-up, nung araw na yon, yung 8 weeks daw siya, saktong nasa bahay namin yung tita ko na manghihilot. At tinanong kung saan kami galing. At ayun na nga, naikwento ko lahat sa kanya. Ang sabi niya, alam ko na ang solusyon. Alam mo ba yung tita mo, ganyan din. Hinilot ko lang, naging okay na. So, sabi sa kanya ng tita niya yun na may tita ka na ganyan din yung experience, hinilot ko lang, naging okay na. So, sabi ng tita niya na naabutan niya doon sa bahay. Pinahiga niya ako sa flat surface. Pinataas niya at nilagyan niya ng unan yung balakang ko ng 30 minutes. Huwag daw akong tatayo. Then, after 30 minutes, kumuha siya ng oil at inilagay niya yung kamay niya sa may hindi naman mismong puson, sa baba lang, bali parang baba ng pantog. Saan yun? Diba ito puson? Hindi doon, sa may baba. Siguro, diba pem-pem? Tapos may buto. Siguro medyo, basta hindi sa puson. Diniin niya yung mga daliri niya, sabay parang may inaangat. 4 na beses niyang ginawa. Napakasakit talaga, sobra. Ang sabi niya, hindi daw mapapaano ang baby ko noon dahil wala naman daw dun yung baby. Nasa puson daw ang baby. Itinaas lang daw niya yung mattress ko. So, sabi ko, okay. So, parang siguro ginanon niya. Kasi ako na-experience ko na kung paano itaas yung mattress dahil nga, di ba, nagpaganon ako bago ako mabuntis dun sa kay Noah. Kasi nga, 'di ba, mababa daw yung mattress ko kaya nakunan ako. So, nung nagplano kami ulit mag-baby, dapat make sure na walang laman nagpataas ako. So, ganun yung ginagawa. Dinidiin tapos itinataas na ganun. So, ganun yung ginawa siguro sa kanya. Then, kinagabihan, sumakit ng sobra yung puson ko. Nag-spotting pa din ako dahil nag-spotting pa din ako dahil sanay na nga ako at kada check-up ko, okay naman si baby, hindi ko na lang pinansin dahil kakapat-check up ko lang. Oo nga naman, kakapat-check up niya lang, then kinabukasan check up ulit. So, 'di ba? Ang gastos din talaga magpa-check up kaya siguro naisipan niya, ay sanay na ako. Ganito rin yung mga last few weeks ko. Okay naman si baby pag chine-check. So, siguro ganon. Malakas din yung heartbeat niya nung nagpa-check up ako nung araw na yon. So, yun na nga. After 3 or 4 weeks, schedule ko na ulit sa OB ko. Nagpa-check up na ulit ako. Same tayo na dapat 13 weeks na yung baby ko noon. Pero pagkita, ang laki niya ay nasa 8 to 9 weeks pa lang. Wala na ding heartbeat. Sobra ang iyak ko noon, me. Ang mga unang napansin ko din noon is biglang nawala ang morning sickness ko. Yung craving ko, nawala din. Hindi ko maipaliwanag nun kung bakit nawala. Sobrang sakit mi at hirap, pero buti na lang nag-share ka ng experience mo. Now, alam mo na
Now, alam ko na hindi ako nag-iisa. Mag-pray lang me, bibigay ulit sa akin si baby, naniniwala ako. So, wala siyang, yun lang yung chat niya eh. Wala siyang sinabi kung yung pinaka main reason, kasi siguro hindi rin talaga niya alam. Kahit doktor, hindi malalaman yun eh, kung ano yung main reason kung ba't nawala yung heartbeat ni baby. Pero, malaking impact yun, malaki yung chance na dahil doon sa pagpiga. Kasi 'di ba? Imagine nyo, nung 8 weeks siya, nagpa-check up siya, okay naman si baby. So, nung hinilot ng tita niya yung tiyan, yung itinaas daw ganon, nag-spotting, sumakit yung balakang, walang nakapagsabi, wala talaga makakapagsabi kung may heartbeat pa ba nun yung baby niya, okay pa ba yung baby niya, kasi nga, ultrasound lang ang makakapagsabi nun. At ito pa ha, kasi, yung tita niya, naku, ito yung maipapayo ko sa inyo, mga amigos at amigas ko, huwag na huwag tayo magtitiwala. Kahit na sabihin nating tita natin yan, kamag-anak, or kahit nga sabihin mong nanay mo yan, nasasabihin, ay, hilutin kita. Kung sana ikaw lang, 'di ba? Okay lang. Kung walang laman yung tiyan mo, go. Pero may involved na bata. Maging maingat tayo na hawakan tayo ng ibang tao or may gawin, 'di ba? Yung wala ngang baby, kasi nga na-experience ko na 'yan. Yung wala ngang baby sa tiyan, pag ginanon yung puson or diniinan, masakit. What more kung meron pang baby? Hindi excuse yung hindi naman ito matatamaan kasi nasa baba naman, wala naman doon. Wala tayong, hindi natin alam kung iiwas ba yung baby doon. Hindi natin alam kung nandun ba talaga yung baby or wala. 'Di ba? Ultrasound lang ang makakapagsabi kung nandun ba yung baby or wala, 'di ba? So, siguro ang mali din nung sender is pumayag siya. Kasi kung ako yun, hindi. Kasi ang sela na nga ng pagbubuntis ko, 'di ba? Didiinan pa. So, mga doktor nga pagka inu-ultrasound yung tummy natin, mga buntis ingat na ingat, hindi madiinan. Tatanungin ka pa kung ano, masakit ba? Kung madiinan lang ng konti, masakit ba? Sabihin mo kung masakit. Yun pa kayang, di ba, ididiin niya, iaangat niya na, ay nako, hindi ko ma-imagine yung baby na, di ba, na malay mo, natatamaan niya, nadudulog, at yun nga yung main reason. Pero wala kasing sinabi si sender, pero feeling ko, malaki yung chance na dahil sa hilot. Kaya nawala. Kasi, 'di ba, based sa kanyang kwento, every check-up niya. Kasi alam niyo ba, meron talagang buntis na nag-spotting. Pero okay naman yung baby sa tiyan. Actually, meron akong classmate. Manganganak na lang siya. Nag-i-spotting pa siya. At ito, hindi siya spotting. Dugo talaga, as in, dugong blood talaga na na yung usually na blood talaga, yun yung parang mens, ganun. Ano ba yan? Pwede ba sabihin dito yan? Baka ma-violate tayo. Basta talaga siya, yung red na red talaga yung lumalabas sa kanya. Manganganak na lang siya ha, pero okay, yung baby niya na lumabas, healthy. Hindi masabi ng doktor, wala makapagsabi kung paano nangyari yun. Pero may ganun talagang cases na nag-i-spotting yung buntis, pero healthy yung baby. May ganun talaga. Kaya, wag nating 'di ba, sabihin na kailangan iangat 'yan kasi mababa. Pag naiangat 'yan, mawawala yung spotting or hindi ganoon, hindi. Wag tayong magtiwala sa mga hindi naman titulado or professional. Hindi ko naman minamalit or sinasabi huwag tayo maniniwala sa mga hilot kasi ako naniniwala ako doon. Kasi nga, 'di ba nga, ilang beses na rin ako nagpahilot lalo kapag after mong manganak. Ihilutin ka talaga, uli ang tawag doon, iuli yung balakang mo para mag-lock ulit, ganun, naniniwala ako doon, hindi ko sila minamaliit or what, pero pag mga gantong cases kasi, iba, masailan, may involved na baby sa loob, huwag papahilot, huwag papahawakan or papadiinan, kasi, di ba nga, ansailan mo nang magbuntis, ipapahawak mo pa, ipapadiinan mo pa, di ba, ididiin. So, kawawa ang baby, kawawa din. So, yun yung pagkakaiba ng experience namin, no? Kasi sa akin nga, natural yung pagkawala. Natural ba tawag doon? Yung kusang nawala yung heartbeat. Pero sa kanya kasi, possible na dahil sa hilot. And, sana may mapulo tayong aral dito na
huwag tayo magtiwala na ipahawak or magpa-consult sa mga ganun, di ba? Yung mga hilot-hilot na ganyan. Pag may laman na yun siya natin, doon tayo pumunta talaga sa mga mapagkakatiwalaan na doktor, mga OB na mas maganda nga, di ba? Sabi ko sa inyo, mas maganda kung merong ultrasound. Para kasi doon makikita doon talaga yung actual mo makikita si baby kung nasan siya, kung may heartbeat ba, or may dugo ba sa loob. Kasi may ganun, di ba? May mga pagdudugo sa loob. Pero, okay naman siya. So, yun lang, 'di ba? Nakakalungkot lang na, 'di ba, okay naman si baby, na akala mong okay, di ka nagpa-check. Pero actually, ang hirap dun sa part niya na kakapa-check up niya lang okay si baby, kahit nag-spotting siya, okay, umiinom siya ng pampakapit Tapos, all of a sudden, hihilutin, kinabukasan, hindi ka naman makakapagpa-check up kasi nakaka-check up mo lang, 'di ba? So, at saka yung check up, hindi basta-basta, ang mahal magpa-check up. At saka ito pa, ang hirap magpa-check up sa mga ganyan dahil ang pila niyan, syempre 3 na yung anak ko. So, na-experience ko na lahat yan, yung mga kung paano magpa-check up, kung saan. So, may pila yan, 'di ba? Pupunta ka doon 6 AM, 7 AM, pero dadating yung doktor mga 10 to 11 pa. So, kailangan mo lang talagang agahan kasi may pila. Lahat kayo, priority, kasi lahat kayo buntis. Hindi pwedeng, buntis ako dapat na, hindi. Lahat kayo buntis. So, kailangan agahan mo. Ang hirap, di ba nga, yung setup niya is masakit na nga. Parang sa akin, masakit na ibalakan mo, puson mo, tapos mag-iintay ka pa ng matagal, upo ka pa ng matagal doon. So, struggle. Sa totoo lang, pinakamahirap sa akin nung nagbubuntis ako is yung magpa-check up. Kasi nga struggle talaga magpa-check up, lalo kapag yung OB mo kasi is magaling. Madaming magpapa-check up dyan Madami kayong nakaschedule sa araw na yon. Kailangan mong pumila. Kailangan mong maghintay. 6, 7, nandun na kami. 7, 8, 9, 10, 11. Umisko, sabihin natin 10, 8. Nandun ako ng 7, 8, 9, 10. So, 3 oras kang nakaupo. Nagugutom ka. May masakit sa'yo, hindi mo malaman kung paano upo gagawin mo kasi nga masakit yung puso at balakang mo, hindi ka lang pwedeng umuwi kasi mamaya, 'di ba, malampasan ka. So, ayun, siguro yun din yung iniisip niya na, ano ba yun, magpapacheck up ba ulit ako? Kakapacheck up ko lang kahapon, okay naman si baby. So, pinalampas niya yung 3, 4, 5. At saka, pag nawalan kasi ng heartbeat si baby sa loob ng tiyan, based on my experience, hindi mo mararamdaman hindi mo mamamalayan. Kasi nandiyan yung spotting, yes. Mag-i-spotting ka talaga kasi isang senyalis din talaga yon. Pero kung umpisa pa lang, nag-spotting ka na, paano mo pa malalaman na senyalis na pala yun? Kasi nga, from the start hanggang kasalukuyan, nag-i-spotting ka. Tapos pagka-check up nung nakaraan, okay naman. Paano malalaman, di ba? Pero yung pinaka-senyalis na sinabi niya, ito yun. Dapat medyo na siya dito na alarma nung bigla na lang nawala yung paglilihi niya or yung cravings niya, senyales ng pagbubuntis. Ayan. Pag bigla na lang, all of a sudden kinabukasan, kahapon lang sumusuka ako, ba't ngayon parang nawala? Ayun. Medyo mag-isip na kayo and magtaka na kayo, no? Kasi hindi siya ganun kabilis mawala. Siguro 3 months or 4 months nandiyan pa din yung yung morning sickness, pero yung isang iglap mawawala. Magtaka na rin kayo pag ganun. So, yun yung siguro yung unang napansin niya, pero hindi niya binaliwala niya yung bigla na lang nawala yung paglilihi niya, saka yung mga cravings niya, ganyan. And kung may iniinom din naman kasi siyang pampakapit, hindi naman lalabas ng buo-buo or hindi siya lalabas ng isang bagsakan kasi nga may iniinom siyang pampakapit, like dun sa akin. Hindi ko rin talaga namalayan na 3 weeks na pala siyang walang heartbeat sa loob ng tiyan. Kasi nga umiinom akong pampakapit. So, yun, nawala din yung yung paglilihi ko na feeling ko, wow, buti na lang yung ganun yun. Kasi wala pa ako experience nun So, wala pa rin ako napapanood ng mga gantong vlog. Kasi, pang second baby ko, yung first baby ko kasi, wala, super healthy yung pagbubuntis ko. Although talagang hanggang mga anak na lang ako, nagsusuka pa ako nun. Dito sa pangalawa ko, hindi ko maiisip na ganun yung mangyayari na pag nawala pala yung morning sickness or yung paglilihi ko is kabahan na ako. Akala ko, pag nawala yun, wow,
isa siyang magandang senyales kasi nalagpasan ko, hindi pala yung kasi mawawala yan kapag mga nasa second trimester ka na or ayun, basta pa 3, 4, 5 months na, ayan, mawawala na yun. Pero pag yung early stage pa lang, sabihin natin 8 weeks, 13 weeks, biglang nawala, magtaka ka na. So, yun na rin yung pangalawang siguro niyan senyales. Siguro yung unas, syempre, yung spotting nung gabi, 'di ba? Sabi niya bigla siyang may lumabas. Unang senyales 'yon, pero hindi niya nga napansin dahil nga from the start pa lang ng pagbubuntis niya meron na. Pangalawa, so sumakit ng sobra yung balakang at puso niya. And hindi rin niya masasabi na senyales na rin yun na wala ng heartbeat kasi nga from the start, ganun rin yung nararamdaman niya. So, ang hirap, no? Check up lang talaga makakapagsabi at saka ultrasound, wala nang iba. So, pangatlong na experience or naging symptoms niya is yung nawala yung paglilihi, pagsusuka at cravings niya. So, yung tatlo na yon yung naging senyales niya na katulad na naging senyales sa akin. So, ayun, sana may napulot tayong aral sa kwento nitong ating sender and dapat talaga lagi tayo maging aware sa nararamdaman natin. So, ayun, kung gusto niyo rin ng mga gantong usapan, gusto niyo mabasa yung message niyo sa akin na ikwento ko dito sa ating mga viewers at may mga katanungan kayo na masasagot ko naman or kaya ko namang sagutin, sasagutin natin yan. Message me lang sa aking Facebook page or dito mismo sa comment section dyan. I-comment nyo lang kung ano yung mga katanungan nyo. Pwede natin i-share dito or gumawa ulit tayo ng mga sit-down video na katulad nito at i-tackle natin yan. Hanggang dito na lang ang ating video. Thank you so much again for watching. Sana po ay patuloy kayo manood at mag-subscribe sa ating YouTube channel and sana po ay pag-video ulit ako, makapag-share ulit ako sa inyo. Bye! Thank you again for watching.